verse 5 po. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng sali-saling lahi. Amen. At tayo po ba ay Sumasang-ayon. tayo po ba ay sumasang-ayon na ang Diyos ay mabuti? Amen. Sa lahat po ng panahon. Amen. Sinasabi po dito, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. At sinasabi po dito na ang Diyos daw po ay mabuti kahit sa anong sitwasyon ng ating buhay. Amen. Maganda man ito o hindi maganda, God is still good in our life. Amen. And His faithfulness po sa buhay natin is lagi siyang andyan para sa atin. Amen po. Samahan niyo po ako sa panalangin ngayong prayer meeting. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you. We glorify your name, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, ngayong gabi ito, Father God. Maraming salamat po, Lord, sa inyong protection, Panginoon. Maraming salamat po, Father, at na dinala niyo po kami dito, Panginoon, para sa aming prayer meeting, Panginoon, at fellowship ngayong gabi ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong faithfulness sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At patuloy, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ngayong oras na ito, Father God, at kayo po ay sumaamin, Panginoon, kayo po, Father God, ang presensya mo, Panginoon, ang makita, Panginoon, ang presensya mo, ang madama ngayong gabing ito. At patuloy, Father God, na continue, Panginoon, to be glorified, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon. Father, we pray, Panginoon, na sa inyong gagamitin, Father God, ngayong gabing ito, patuloy that you anoint her, Panginoon. Tulungan mo po siya, give her the courage, Panginoon, give her the boldness, Panginoon, to speak your word, Panginoon. At patuloy kayo po, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa na nandirito, Panginoon, na huwag mong hayaan, Panginoon, na umalis kami, Panginoon, na wala kaming bukit na galing sa inyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na mag-grow po ang bawat isa, Father God, in our faith, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon. Maraming salamat. We claim and we pray for victory, Panginoon, ngayong gabing ito. We bring back all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen po. Tayo po tumayo at samahan niyo po akong kantahin ang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin at mamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord, you are good, Panginoon. You Sa are lahat great, Father ng God. oras, Many times
sa bawat Always, Panginoon, araw. nandyan ka parati para sa Ika'y amin. laging tapat kung worship you. magmahal. Glorify your name ngayong gabing ito, Panginoon. Ang iyong Masihan niyo sa gawa ay amin, magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, minsan pa po. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Wala kang katulad, O God. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah, Jesus. Mabuti ka, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ngayong gabi ito. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Muli po, a blessed evening sa bawat isa and napakasarap na magpuri sa ating Panginoon at tayo magkakasama-samang muli sa gabing ito. Napakasarap na magkaroon ng pag tayo nagkakasama-sama and we thank God for this privilege and opportunity na tayo magkakasama. Lalong-lalo na kasama natin yung mga bata sa gabing ito. So kanina, nagkaroon sila ng gathering, parang meron silang pinanood na movie, at the same time naglaro sila. So napakasarap po na makita yung mga anak po natin ay nag-e-enjoy, at the same time nandun yung guidance ng ating Panginoon. And sa gabing ito, alam ko ang ating kapatid na si Ate May excited na sa gabing ito. So, sabi nga diba, short notice, pero andun yung laging ready. Walang hindi ready sa anak ng ating Panginoon. So I know for tonight, may result si Kuya Emil, pero next time siya ang siya yung Next week, face to face. Face-to-face ulit next week. Si Kuya Emil daw ito, face-to-face ulit natin yan. So yun po, no? So hindi na po natin papatagalin, and wini-welcome po natin si Ate May sa gabi ito sa message ng ating Panginoon. Amen. Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Ilang taon na ba yung last na nag-face-to-face tayo? 3 Medyo years na yan. tagal na din, ano. So, nakakakaba pa din. Amen. So, kamusta po ang buong linggo natin, mga kapatid? Amen. Celebrate po ba ng Father's Day ang mga tatay? Father's Day. Hindi Amen. namin alam eh. Meron ba? Grabe siya. Regalo eh. So, huwag natin pong expect yung regalo. Hindi namin naramdaman yun. Katabi nyo na po yung mga regalo sa inyo. Di ba? Kasama nyo na po yung mga regalo nyo. Tayo daw pero. So, bago po tayo magsimula, humingi po muna tayo ng gabay patnubay sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Lord God. At Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapasiyas ngayong gabi, Panginoon. At kami po'y nagpapakumbaba, Lord God. Humingi po kami ng kalinisan, Panginoon, sa mga nagawa po namin. Hindi ka nais-nais, Lord God. Patawarin mo po kami, Lord God, sa mga nagawa namin.
na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. And Lord, ngayong gabi, Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang gabing ito na kayo lang po ang manguna, kayo lang po ang makita at madakila, Lord God. Sa buhay ko, Panginoon, tanging salita mo nga lang po ang aking masambit, Panginoon, at humihingi po ako ng gabay patnubay, Lord God, at wisdom, Panginoon, and sa mga aking mga kapatid na makikinig, Panginoon, buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, na madama ang inyong mensahe, Lord God. Maraming salamat po, and we claim the victory of this prayer meeting, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 So ang ating pong ang ating pong mensahe na ibinigay ng Panginoon ngayong gabi is napapanahon. It is about Father. Yun. Kaya nung sinabi ni Kuya Emil na magpalit kami, at ito na naisip ko na i-message since napapanahon naman siya. So, yun. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is about God's fatherly love. Amen. So siguro naman po, tayong lahat ay nakadama ng pagmamahal ng Ama. Amen? Amen. And yung pag-uusapan po natin, hindi lang basta pagmamahal ng isang ama, kundi pagmamahal ng Ama sa langit sa kanyang mga anak. So, bago po tayo magsimula, alalahanin po natin ano yung mga nagawa ng Panginoon sa buhay natin na makaama. Like ng pagiging tatay niya sa atin. So, alalahanin natin. So, alam ko maraming naisip ang bawat isa, no? When we say po God's fatherly love, we are describing how God's love reflects qualities typically associated with a good and loving father. The Bible provides numerous passages that illustrates God's love in a fatherly manner. So, di po ba napakadaming passages sa Bible na kung saan makikita natin kung gaano ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen po. So, it involves several aspects. Meron na po tayong pag-uusapan that grows from the standard of a loving and a caring father. So, meron lang po akong ibibigay na 7 points. Mabilis lang po ito para tayo hindi po makakain. So, yun po. Number 1, protector and provider. So, syempre, pag ikaw ay isang ama, trabaho natin or trabaho ng tatay na protektahan ang kanyang mga anak at ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak or ng sambahayan. Kasi syempre, kasama na yung asawa, kasama na yung mga ibang miyembro pa ng pamilya. Pero specifically sa kanyang mga anak. Amen po. So God's fatherly love is characterized by protection and provision. Like a father who watches over his children and ensures their well-being, God is seen as a protector against harm and a provider of all that is needed. Amen. So sabi po sa Psalm 68:5, Father of the fatherless and protector of widows in God is in His holy habitation. So, siya rin daw po ang nagiging ama sa mga walang ama or pinanganak na hindi naranasan magkaroon ng tatay. So, siya po yung nagpupuno ng mga pagkukulang ng mga tatay and protector of widow sa mga wala ng asawa. So, siya rin po ang nagpoprotekta sa mga asawa nun. And being God or being a father, ano po ba yung pinoprovide niya? Siyempre, lahat ng pangangailangan natin, di po ba? Andiyan ang provision niya sa mga kinakain natin, di ba? Sabi po sa Matthew 6:26, familiar po kayo dito. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns. And yet your heavenly fathers feed them. Are you not of more value than they? So di po ba ang mga ibon sa himpapawid ay hindi niya pinababayaan? So what more pa tayong mga nilalang niyang na tao? Hindi tayo makakaranas ng paghihirap o hindi niya tayo pababayaan. So, siyempre lahat naman tayo ay pinagpala, di po ba?
walang, sabi nga po, madalas ko ito naririnig kay Pastora Aida, walang anak ng Diyos na nagutom. Amen. So, hindi lang nga 3 times tayo kumakain, di ba? more than 3 days, more than 3 times a day pa tayo kumakain. So, we are so blessed dahil nandiyan ang Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan. Wala man tayong trabaho, nakakaranas tayo ng nawalan tayo ng trabaho, pero never tayo nagutom. Amen po. Nung pandemic, di ba? Ang daming nawalan ng trabaho, pero nagpabaya po ba ang Panginoon sa atin? Hindi po, di ba? So, yun. Yun, isa siya sa character ng or isang aspect is protector and provider ang ating Panginoon. Ganun siya magmahal sa atin bilang Ama. Yun po. And number 2, discipline with love. Sino po ang nakaranas na madisiplina ng tatay? Amen. May napalo na po ba dito? Amen. Mga kids, may napalo na dito. Nasa ako. Na Itali, nahabol ng walis tingting ng nanay. Walis Tambo. So, kasama naman po yun sa pagdidisiplina ng magulang Yabi to. So just a father disciplines his children out of love and a desire for their growth and well-being, God's discipline is understood in a similar light. It is corrective rather than punitive, aimed at nurturing spiritual maturity and character. So pag po tayo ay dinidisiplina ng ating mga tatay, ang ating first impression is negative, 'di ba? Parang ano ba 'yan, lagi na lang ako or hindi naman ako may kasalanan. Pero at the end of the day or paglaki natin, marirealize natin. Dapat pala talaga nadisiplina ako ng tatay ko. Or tama lang pala yung ginawa niya sa akin kasi ako yung mali. Minsan kasi tayo in denial, hindi natin tinatanggap yung mali natin. Pero sa bandang huli, nare-realize natin na tama pala yung ginawa ng tatay natin sa atin. Or yung magulang natin na lang. Amen po. So sabi po sa Hebrews 12:6-7, for the Lord disciplines the one he loves and chastise every son whom he received. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. Amen. So, ayun naman pala, kapag tayo ay nakakaranas ng disiplina, ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kasi kung hindi ka napapagalitan or hindi ka kinokorek ng magulang mo, ibig sabihin hindi ka mahal. So, kung nakakaranas tayo ng galit or disiplina ng ating mga tatay, ang isipin natin, mahal tayo ng ating mga ama. Amen po. Si Kuya Raymart, napalo mo naman ni Tatay Hill. Hindi. Hindi. Mabait. Hindi ba din ang dating ko? Pero siguro sa ibang paraan. Hinahabol ng taga paglasing. Amen. So, siguro iba't ibang way ang ginagawang disiplina ng ating mga tatay, no? Pero ang Ama natin sa langit, ang ginagawa niya sa ating disiplina is para rin sa atin. So, minsan nakakaranas tayo ng tinatawag na pagpapalo, di ba? Narinig natin yan sa mga pastor natin, na tayo nakakaramdam tayo ng mga pagpapalo kasi minsan may nagawa tayong mali or may nagawa tayong kasalanan. Kaya, yun yung consequence nun. Andun ang disiplina, nandun ang pagpapalo. Pero, kailangan natin tanggapin yun kasi para rin sa ikabubuti natin. Amen po? Amen. So, third aspect is unconditional love. Amen. So, a father's love often comes with unconditional acceptance of his children, regardless of their flaws or mistakes. Similarly, God's love is seen as embracing humanity in its entirety with all its imperfections and shortcomings. Amen. So, alam naman natin kung ano ibig sabihin ng unconditional love. Di po ba? Ito yung pagmamahal na hindi humihingi ng
kapalit or ng kondisyon. Walang kondisyon na hinihingi. Sabi po sa Romans 5:8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." So ang Panginoon, minahal na tayo kahit nung tayo pa lang ay makasalanan. So paano ba niya tayo minahal? Siyempre, John 3:16, di ba? So tinubos niya ang ating mga kasalanan kahit hindi tayo karapat-dapat na sa ganong by His grace lang. Hindi natin deserve, pero binigay ng Panginoon. Amen po. So, sino pong hindi makakalimot sa kwento? From Luke 15:11 to 32. The prodigal son. Amen. I believe po, lahat po tayo familiar. In this parable, a father shows immense love and forgiveness towards his wayward son, who returned home after squandering his inheritance. Despite the son's mistakes and poor decisions, the father welcomed him back with open arms. So tayo po ba, nagawa na ba natin lumayas sa bahay natin? At nilustay na yung kayamanan. Diba? Sana may kayamanan. Lumayas lang daw. Lumayas pero walang kayamanang nilustay. So, amen po. Ganun po kabuti ang Panginoon, no? Yung pagmamahal niya sa kanyang anak dito sa kwento na to, the prodigal son, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng ama na yon. Dahil kahit gaano pa yung ginawa ng anak niya, hiningi niya yung ari-arian, nilustay niya yung kayamanan. Tapos, nagbisyo, lahat na ng ginawa niya na hindi maganda. Hanggang sa naubos na yung pera niya. And ang naging ending, doon na lang siya sa kulungan ng baboy. Para ang kinakain na lang din niya is halos yung pagkain na rin ng baboy. Dito ba? Pero, nung una ayaw pa niyang bumalik sa kanyang ama kasi nahihiya siya. Tatanggapin ba ako ng tatay ko? Kasi, parang hindi naman ako karapat-dapat. Kahit maging alipin na lang ako ng tatay ko, okay lang, basta makabalik ako. At least yung kinakain ng mga katiwala namin, masarap. Hindi ko mararanasan nung kumakain ako ng ganito. So bumalik siya, and ano po yung ginawa ng tatay niya nung nakita siya? Malayo pa lang siya, tinakbuhan na siya ng tatay niya. Niyakap siya ng ng mahigpit at pinag-party pa siya. Di po ba? So, dito sa kwento na to, talagang malalaman natin kung gaano kabuti ang Lord sa buhay natin. Kasi ganun din siya sa atin eh. It represent us. Tayo yun. Tayo yung madumi na yun. Tayo yung makasalanan na yun. Pero, ang Panginoon, nilinis niya tayo, pinatawad sa mga nagawang kasalanan, at muling tinanggap niya bilang anak niya. Amen po. So, that is example of unconditional love. Amen. So, number 4, let's proceed. Guidance and wisdom. So, ang Panginoon, nagbibigay din siya ng guidance and wisdom sa bawat isa sa atin. Its fatherly typically provide guidance and impart wisdom to their children. In a spiritual sense, God's fatherly love includes offering divine guidance and wisdom through scriptures, prayer, and spiritual insight. So, yun po. Alam naman natin kung saan tayo makakakuha ng wisdom, through pagbabasa po tayo ng Bible. So, kaya po importante ang prayer, importante ang pagbabasa po ng Bible, kasi doon po nangungusap ang Panginoon sa atin. So, hindi natin malalaman kung anong wisdom ang ibibigay ng Panginoon kung hindi po tayo nagbabasa. Amen? Sabi po sa Psalm 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Amen. And from James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him.
Amen. So, humingi po tayo ng gabay, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Kasi andyan lang naman siya, inaantay lang naman na tayo na lumapit tayo sa Kanya. Amen po. And number 5, compassion and comfort. Siyempre, bilang ama, nandun ang compassion, ang comfort. God's love as fatherly also includes compassion and comfort. Like a father who consoles his children in times of distress, God offers solace and reassurance during difficult times. So, yun. Especially kapag yung mga anak natin may nagawa or merong ano ba? May problema, nabasted, or nabasted, bumagsak sa exam, di ba? Imbis na sermonan mo, nandun yung comfort ng pagiging ama, di po ba? Nandito yung alika, tatapikin ko lang yung likod mo para parang maramdaman lang ng anak mo na nandun ka para i-comfort ka. Parang ano na parang okay na. Parang naano mo na yung problema mo, parang siguro naisip mo hindi ako iwan ng tatay ko kahit ano pa mangyari. Amen po. So nandun yung compassion ng ating ama. Sabi po sa Psalm 103 verse 13, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Amen. Amen po. So yun, compassion and comfort. And then, number 6, longing for relationship. So, yun. Fatherly love involves a desire for relationship and intimacy with His children. So, ang Panginoon, gusto rin po niya na meron po tayong personal relationship sa Kanya. Hindi lang yung relationship between ikaw and sa asawa mo or sa anak mo or sa family mo, kundi between Him and you. Between Him and us. Amen po. At paano po tayo magkakaroon ng personal relationship sa Kanya? Siyempre po, nandun yung pagpipray po natin. Nandun yung pagsusunod natin sa, kagaya nito. Siguro, hindi siya siguro, for sure, isa siya sa reason kung paano tayo lumalalim sa Panginoon. Kung paano tayo nagkakaroon ng more and deep relationship sa Kanya is yung pag-attend ng mga gawain ito. Amen po. Pag-attend ng mga cell group, pag-attend ng mga service, mga fellowship, yung kung may problema tayo, saan ba tayo lumalapit? Diba? Hindi naman tayo lalapit sa kakilala natin na alam nating wala namang maibibigay na advice na maganda. Amen po. Lalapit po tayo sa ating mga kapatiran kung saan makakahingi po tayo ng magandang advice at biblical advice. Hindi lang basta siya, hindi siya worldly advice. Amen po. So alam niyo na po yun. Yun. Sabi po sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. And sabi po sa Romans 8:15-16, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Amen po. So, dito pa lang parang ina-assure na ng Panginoon na siya ay ating Ama. Magkakaroon tayo ay Kanyang anak. Idadapt niya na tayo sa Kanyang mga anak. And sa pagtawag sa Kanya, Abba, Father, it means tayo ay Kanyang mga anak. At kaya po kailangan meron tayong deep relationship kasi 'di ba sa mag-ama paano magkakaroon ng deep relationship kung walang communication. Hindi lang ka na lang ng ama mo tapos wala na, hindi na kayo nag-usap.
So, walang intimacy, walang relationship doon. So, dapat para magkaroon ng intimacy, ng deep relationship is dapat nandun yung constant communication natin sa Kanya, sa Panginoon. Amen. Amen po. And last na po, encouragement and support. Amen. So, syempre, ang ating mga tatay, yan ang number one supporter natin. Amen po? Or nanay, kahit nanay. Basta yung ating mga magulang ay mga number one supporter natin yan. Especially nung mga bata tayo sa school, siguro kahit anong grade natin. O sige lang anak, kaya mo yan. Kaya mo yan kahit puro palakol. Paparelate ako doon. So, di ba, ang ating mga anak, ay ating mga magulang, tanggap na tayo. Kahit na, ano pa yung ginawa natin, pero nandun yung support, nandun yung encouragement ng magulang natin sa atin. Amen po. So, fathers often encourage and support their children in pursuing their dreams and overcoming challenges. Likewise, God's fatherly love provides encouragement, strength, and support to those who seek Him. Sabi po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. And from Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Amen. So yun po ang 7 na aspects that grow from the standard of a loving and caring father. Ulitin ko po. Number 1, protector and provider. Number 2, discipline with love. Number 3, unconditional love. Number 4, guidance and wisdom. Number 5, compassion and comfort. Number 6, longing for relationships. And number 7, encouragement and support. Amen. So these aspects collectively paint a picture of God's love as fatherly, emphasizing care, guidance, protection, discipline, and an unyielding desire for relationship with humanity. Amen. So in conclusion, understanding God's love as fatherly reveals His deep care and affection for us. Like a devoted father, God provides guidance, protection, unconditional love to His children. He desires an intimate relationship with each individual, offering comfort in times of need and discipline for growth. Ito ay nagpapatunay na sa Diyos, matatagpuan natin hindi lamang isang makapangyarihang Diyos, kundi pati na rin isang mapagmahal at nagmamalasakit na presensya sa bawat isa. Amen po. Glory to God. That's the long message. Sa mensahe ng ating Panginoon sa buhay ni Ate May sa gabing ito, and timely siya, no, yung message ng ating Panginoon kasi sa Philippines they celebrated yesterday yung Father's Day. So dito parang wala pa yan. Yung iba nag-celebrate na, pero yung iba magse-celebrate pa lang. So, alam ko marami na nagpaparinig, di ba? At glory to God sa buhay ng ating mga Dami pa naman tatay kasi. at saka mga aspiring tatay dyan, no? Talaga naman yung message ng ating Panginoon. Ito yung ito yung mga characteristic o anong meron sa isang tatay, kung paano maging isang tatay. Kasi ang pinaka dito, sabi nga, di ba, yung binigay na 7 ni Ate May, ang pinaka stand out sa akin yung point na binigay ni Ate May, yung unconditional love. Kasi hindi kayang gawin ng isang magulang, isang tatay, itong mga ito, yung 1 to 7, 1 to 6 na to actually, kung wala yung unconditional love, kung wala yung pagmamahal. So sa lahat ng ito, nandun yung pagmamahal. Sa lahat ng ginagawa natin, bakit ba dinidisiplina mo yung anak mo? Diba, nandun yung pagmamahal. Kasi kung di mo mahal yan, hayaan mo na lang sa gagawin niya. Wala ka nang pakialam sa kanya, di ba? Pero kaya tayo dinidisiplina at dinidisiplina natin yung mga bata kasi mahal natin sila. Bakit natin ini-encourage yung mga anak natin, di ba? Kasi mahal natin sila. So sa lahat ng ginagawa natin, nandun yung pagmamahal. Katulad ng ating Panginoon sa atin, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon para sa atin, may mga pagdidisiplina siya minsan na ginagawa sa buhay po natin.
Pero sabi nga, di ba, yung discipline na yun, it doesn't mean na hindi ka mahal ng Panginoon. Kaya ka dinidisiplina kasi mahal ka ng Panginoon. So, once again, ito mensahe ito, it's a reminder for us na kung gaano tayo kamahal ni Lord. Kaya lahat ng ito, nagagawa niya. Katulad din po sa atin ng mga magulang, no? Andun po yung pagmamahal talaga ni yung guidance ni Lord sa atin para tayo ay maging yung katulad niya na isang ama. Kasi napakahirap. Sabi ko nga, hindi mo malalaman o hindi mo maiintindihan yung mga magulang mo hanggat hindi ka nagiging magulang. Kasi before, ang iniisip natin, pag dinidisiplina tayo, napaka-stricto. Alam mo yun, galit na galit ka sa magulang mo, parang kulang na lang isumpa mo sila, di ba? May mga ganong moment. Pero pag naging magulang ka, doon mo marirealize, doon mo maiintindihan, mas maiintindihan mo na kaya pala ganito kasi kumbaga, kaya pala ganito si mama before kasi ganito yung gusto niyang mangyari. So, sa mga aspiring na magiging tatay dyan, mga magiging magulang, sabi nga, di ba, much more na maiintindihan natin ang ating mga magulang. So, for tonight, hihingi lang po ako ng dalawa na mag-a-add ng kanilang mga nakuhang insight po or message sa gabi ito para ma-share po. So, hingi po ako ng dalawang tatay kasi ang message natin, Father, about fatherly love. So, sino po ang may lakas ang loob ng mag-share? Hindi na po muna ako magtatawag. Pag wala pang tumayo dito, patay no, hindi ko na kailangan magtawag eh. May tatayo dito na dalawa. Mapagmahal na tatay sa gabing ito. So, ino-open ko na po ang Palpal Fit para sa mga sa mga mag-share. Ano ba yun? Hindi Magpapatuloy ko ko na nyari sakit ko mas na Tatay, siyempre. Wala pa nga. Turo ka ng turumano. Ano kaya pa? Ay, kasi hindi nagtuturo. Turo na turo. Ano mo naman, pwede naman ako tumayo anytime. Amen po, magandang gabi sa lahat. Dahil ngayon ay Father's Day. Dapat sa kayo lahat mga babae. Di ba? Oo. Dedicate sa atin. Amen. Praise God. Kasi napakaganda nga na mensahe. Pareho kami ni Ate Ces, yung number 3. Yung unconditional is a agape kind of love. Yan nga po yung sasabi ng ating Panginoon na walang kapares ng agape. Siya lang nakagawa nun. Ang ama, ang tunay na. Pero ang sa akin po, yung agape na yun, ikukumpare po natin yun sa sino po may nakakalam ng isda na Arapaima? Hindi. Dito kasi, baby, yung Ariana. Arwana. Yun ang isang karakteristik ng tunay na ama. Alam niyo po yung arwana, pag nanganak yung babae, yung nangitlog yung nanay, yung asawa niya, ilalagay niya sa bibig niya ng ilang buwan? 2 months na hindi kakain yung lalaki na yung tatay, ihintayin niyang mapisa para maprotektahan yung mga itlog sa bibig niya. Hindi siya magsasalita. Yung mga lalaki hindi siya nagsasalita. Yun yung ibig sabihin na dahil siya yung protector at saka siya yung protector at yung number 1, provider. Pero first nang ginawa niya, yung una, yung protector siya. Pinrotektahan niya yung mga anak niya. Amen. Hanggang sa minsan namamatay sila. Pero yun nga, yung pagiging protector ng isang ama na ating Panginoon ay laging nandoon dahil ganun yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Amen po. Trivia. Trivia daw. Nasa kema. Ang sunod dito. Choice. Magandang gabi po sa lahat. Sa iyo po,
napakaganda po ng mensahe ng Ate May. Magulang yan. Para po sa mga tatay. Yun po sa akin po yung protect yung number one po. Yung number two po, discipline po. Actually lahat po to, napakaganda po. Pero sa akin po yun, discipline with love. So yun, sa discipline with love kasi yan po, lagi namin inaano sa amin ng mga anak namin. Minsan ano sinabi ni Ate May na kala nila tama yung ginagawa nila. So, nandito po tayo mga tatay na para turuan sila na mali yung ginagawa nila. So, bilang ama po, dapat po tayo yung parisan ng mga anak natin sa bahay kasi tayo haligay. Magiging simbolo. Amen. Amen. Oh, tinan mo, nawala ko tuloy ng pagkakataon. So, to be fair po sa lahat, sabi nga, so hindi lang po dalawang bibigyan ko ng pagkakataon. So, lahat po ng tatay ay magsasalita sa gabi ito. Kasi, di ba, si Kuya Himay po parang may sinasabi doon. Kaya, ano lang naman kayo apat pa kayo natitira. So, the floor is yours na po, Kuya Pao, Kuya Mark, Kuya Ino, and Kuya Jay. Maiksi lang po. Sa akin na, yung same rate number 2, yung discipline. Kasi Madalas mapalo. yun, hindi ko akalain talaga na dati kasi yung sumama yung loob ko sa tatay ko, kwento ko lang may bilang. Yung sumama yung loob ko sa tatay ko, yung kasi ako yung laging pinapalo, ako yung laging yung sinabing ng pas, ako yung nakaranas na kain ng pasaw ng tatay ko ng yabi tubo. Yun. Tapos yung alam mo yung goma ng gulong, yan, nahampas rin ako doon. Kaya sumama yung loob ko to sa tatay ko. Yung may point na hindi ko siya kinakausap mula nung 10 taon siya sa Saudi, tapos pagbalik, sabi ko pa nga sa tatay ko, sana hindi ka na bumalik. Yun yung nagtanim ako ng sama ng loob sa tatay ko. Pero, yun nga, kahit anong sinabi ko sa tatay ko, tinanggap pa rin niya ako. Kahit anong masasakit na sinabi ko, tinanggap pa rin niya ako na bilang anak niya. Ganun pala. Nung naging magulang ako, alam ko na naiintindihan ko bakit ginagawa sa akin ng tatay ko yun. Ayaw lang niya mailayo ko sa mga bisyo na lalo sa mga sinasamahan, di ba? Ayaw kanya mapunta. O ayaw niya ako mapunta doon. Yun, sabi ko, yung kwento ngayon, yung sa Portugal, yun. Kapag narinig ko yan, lagi ako naiiyak niya kasi naalala ko yung tatay ko. Yun yung sabi ko, na gusto ko ako ang mag-aalaga sa tatay ko nung nagkasakit siya, pero dahil wala akong maibigay na suporta na financial, gusto ko akong umuwi ng Pilipinas para mag-alaga sa kanya nung may sakit siya. Pero hindi ko nagawa yun. Yun, kaya kayong mga bata, hanggang malalakas pa yung mga magulang ninyo, mahalin ninyo, intindihin nyo kung ano yung pinuturo sa inyo. Hindi naman para sa kanila yun, para sa inyo yun. Naway, intindihin ninyo. Intindihin nyo. Yun lang. Maraming salamat. Mark, lang naman. Hindi naman, turo ng turo. Anytime naman, pwede akong tumulo. Noah, pakinggan mo, Noah. Amen po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa oportunidad na maging ama kay Noah. So, yun po, sabi nga, doon ko lang talaga na sa pagiging ama is mahaba ang pasensya, di ba? Mahaba talaga ang pasensya. Kasi sabi nga, pinapagalitan nga nila ako, ano ba yan? Huwag mo pala may sinawa ang bait-bait niya. Pero, sa totoo lang, ano naman yun, ginagawa mo yun dahil mahal mo ang anak mo. So, ganun din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ang ating Panginoon, mahal na mahal po tayo mga kapatid. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Na mahal tayo ng ating Panginoon. Tayo lang po ng mga anak niya, yung minsan talaga matitigas ang ulo. Para talagang eksakto dito sa mundo, ang tatay at ang mga anak, at ang Panginoon, tayo yung kanyang mga anak. Amen po ba? Pero ganun pa man,
nandun yung pagtuturo ng ating Panginoon. And I believe po, hanggat tayo po ay magpapaturo sa ating Panginoon, magiging maayos po ang ating buhay. Sabi ko nga po last Friday, ano man po yung pagbalik-balik man natin ang mundo, ano man pong gawin po natin pagsusumikap sa buhay natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, kung wala ang Panginoon, wala po talaga tayo. Ganun din po ang ating mga magulang. Nakalagay sa Biblia yon, mga anak. Sabi doon, ang mga anak, sundin ang mga magulang dahil yun yung po yung sikreto para po pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen, po Amen. ba? Which is, in Jesus' name, nagagawa naman natin yun. Nagagawa, ayun po, sa hindi yung pagpapala ng Panginoon. Talaga nasa salita ng Lord. So, yun po, glory to God. Amen. Alam na. Tapos na. Yun lang sasabihin. Hindi, sa akin naman, kasi si Papa nung bata pa kami, nag-a-apply na siya. So, naging provider siya sa amin. So, hindi kami man naging close. Parang nag-sting na siya, nag-for good na siya nung patapos na yata ako ng high school or pa-college na ako. Parang ganun. So, lately na lang kami naging close. Yung nag-uusap ng kwentuhan, ganyan. So, yun talagang nakasama namin din si Mama. Siya yung talagang tumayo sa amin. Yun nga, yung sabi niya, may kung sino daw yung mga nakapalo. Sinako na nga ako nun eh. Tapos walos timbo yung pinampapalo sa akin ha. Kasi nga, bata ako, medyo alam nila naman na malikot. Yan. Alam niya yata yan. Tawag nga sa akin sa dami. Kasi nga, iba yung ano ko nun, mga trip ko. Yun nga, ngayon na-realize ko nun nung lagi akong binabawal ni Mama, yung ganyan-ganyan. So, ngayon nagkapamilya na ako, sabi ko, parang hirap talagang magdisiplina ng anak. Kasi ngayon ko na-realize na tama pala yung ginagawa ni Mama, binabawal ako, ganyan-ganyan. So, ang intention lang naman ng mga magulang natin is ayaw nila tayong magpunta dun sa masamang, kumbaga, nasa kabilang di ba yun? So, lagi namang intention ng mga magulang mapabuti ang buhay natin. Amen. So, yun nga, lumaki ako ng pasaway nung bata ako. So, hindi ako nagtitingin sa mga magulang na sabi kay Mama na. Pero nung palauna na siguro nung patapos na ako ng college nun, so, na-realize na yun nga, para sa akin naman yung ginagawa nila. Lalo na nung nagkaanak na ako, ang hirap pa na magdisiplina ng bata. Nakakawalan ng pasensya. Wala na lang, ibaon mo eh. Yung hindi siya gagalaw, nakatayo lang siya ng gano'n para di siya maglikot. Hindi ba mas mahirap yung asawa? Yung asawa, kinalimutan mo na eh. Kasi siya yung nagbigay ng problema eh. Lalo na kung isa lang ang asawa mo. Dapat marami sila. Joke lang po. Nagpapasalamat po kay ate kasi laging hindi siya nandyan. Lalo na pag nawawalan talaga ako ng pasensya sa bata. Siya na po yung sabi ko, sabi mo na yung anak mo. Kasi ayoko na talaga siyang ayoko sa talagang point na saktan ko siya. Kasi yung bata ako naranasan ko yun. So habang kasi sinasaktan mo yung bata, parang nagre-rebelde. Tama naman yun eh. Kasi nung ako nun, lagi akong nadidisiplina ni Mama. So, lagi kong ginagawa yung mali. So, parang gano'n. Kaya sabi ko sa asawa ko, ikaw na kumausap. Kasi minsan, binabawal ko naman siya, pero pag talagang ayaw ko na, siya na yung sinasabi. So, yun lang po. Ako naman po, bilang tatay at bilang naging anak din. At nagkaroon po ako ng amazing dad na sasabi ko po sa inyo na ang daddy ko po kasi napaka-instricto po nun. Pero instricto po siya, pero sobrang close namin. Nandun yung time na napapalo ko siya sa puwet, hindi siya nagagalit. Lahat ng trip ko okay lang sa kanya. Pero ang nakakalungkot kasi
napakabait ng tatay sa akin. Hindi niya ako napalo. Napalo niya ako, pero hindi niya ako nagulpe. Pero, iba pala yun, magkaiba yun. Ay, doon dati napalo. Ang ano nun is, ang nakakalungkot lang kasi, lahat ng kagustuhan niya, lahat ng pangarap niya sa akin, hindi ko tinupad para sa kanya. Gusto niya dito ako sa kanan, pero sa kaliwa dahil tayo isang pamilya rito, alam niyo naman naging background ko. So siguro lahat ng vision nakuha ko na rin. And which is, yung iba doon di niya talaga alam. Halos hanggang sa nakamatay na nga niya, di ko pa nasabi sa kanya. So, kwento ko lang po yung maikling storya lang. Nung time po kasi nang nagkasakit ng daddy, nanghihina siya. Nanghihina siya nung time na yun sa Pinas. And nagkakabiruan kami ng kapatid ko. Sabi ko, kasi hindi na lumalabas yung daddy ko ng bahay. And doon na sila na kinakaba. Paano ba natin pasisiglayin si daddy? Sabi nga nun. So ako nagkakabiruan kami ng kapatid ko. Sabi ko, eto ka ako bago akong tato. Kasi sa pamilya namin, wala nagpapatato. Bawal ang tato sa pamilya namin. So ako yung first na bumaling ng rules namin. So sabi ko nga sa kapatid ko noon, huwag kang maingay na nagpatato ako. Pag uwi ko ng Pinas, papakita ko sa kanya. Pag nakita niya yan, mag-high blood siya. So magiging active siya ulit. Sabi niya yan. ang plano namin hindi natuloy. Hindi natuloy yung plano namin magkapatid kasi nung umuwi ako, nasa na ang daddy. So, to make the story short, yung mga tatay kasi natin, ito na-realize ko lang din nung naging tatay na ako kay Kiyon. Ako sobrang nagpapasalamat ako sa family na to at kay Pastor sa lahat ng nagkano sa akin. Sa inyo rin po na naglapit sa akin sa Panginoon kasi the moment si Lord talaga napaka-the best eh. Kasi hindi niya ako hinayaang magkaanak, hindi niya ako hinayaang magkaroon ng asawa nang hindi ko pa talaga siya nakikilala. Kagandahan lang po nun, nung hanggang baby pa si Kiyo, hanggang hindi pa niya naging masama din ako. Naging rin ako, marami akong bisyo. Pero nung dumating siya sa buhay ko, yun din yung time na tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Yung real na tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Doon ko na rin pinutol lahat ng, yung hindi kalugod-lugod sa kanya. Lahat ng bisyo ko, on the spot talaga. Kaya hindi ako naniniwala doon. Siguro minsan, mentality na lang nila na, ay, di ko kayang iwasan yan. Di ko kayang mag-quit sa sigarilyo. Di ko kayang mag-quit sa inom. Hindi. Ako, nagawa ko siya in one day. Talagang consistent. Kung talagang gusto mo talagang magbago, and para kay Lord yun. And, ayun, amazing yung kaya sabi nga ni Kuya Pao, naiyak nga rin ako. Kasi tama yung sinabi nila. Tama yung sinabi niya lahat. Ang pagiging ama, hindi madali. Lahat ng sakripisyo kaya nating tiisin. Lahat ng pero hindi mo paparamdam sa pamilya mo na nahihirapan ka. Kaya ang payo ko rin sa mga anak nyo, sa mga bata dito, sa mga baby, sa anak ko, mahalin nyo yung magulang nyo, kasama nyo. Kasi pag wala na, lahat ng gusto nyo sabihin, hindi nyo na maririnig. So, in Jesus' name, salamat po. Amen. Glory to God sa ating mga katatayan at sa mga anak natin naway meron kayong natutunan na obey your parents because when they discipline you, that's mean that they love you. No? So mahal na mahal kayo ng mga magulang nyo kaya kayo dinidisiplina. Ganun kayo kamahal ng magulang nyo. So sa atin, sa mensaheng ito talaga makikita natin na napakabuti ni Lord. Sa mga tatay po natin, kita naman po natin kung paano yung ginagawa ni Lord. So, 'di ba, sila yung living testimony kung gaano kabuti si Lord sa buhay po ng mga tatay po natin. Kaya pati yung mga anak natin, nandun yung paggabay ng Panginoon sa paglaki po nila. So, hindi tayo natatakot na lalaki yung mga anak natin ng magiging maayos kasi alam po natin, we are well protected by the Lord, sabi nga, 'di ba? So, glory to God. At sa gabing ito, inaanyayahan ko na po si Ate May, i-close ang mensahe ng Panginoon.
Glory to God. Amen. Samahan niyo na po ako isara sa panalangin ng ating gawain. Ama namin Diyos na dakila, Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, patuloy ka namin sinasamba, Lord God. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa gabing ito, Lord God, sa inyong presensya, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Alam namin na sinamahan niyo kami ngayong gabi, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, na sa inyo nagmula ang mensahe ito, Lord God. Ginamit niyo nga lang po ako, Panginoon, upang dalayan ng salita, Lord God. And Lord, maraming salamat sa inyong mensahe sa bawat isa. At nawa, Panginoon, ang mga narinig namin, Panginoon, ay aming magamit, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. At salamat, Lord, sa reminder niyo kung gaano kayo kabuti, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. And Lord, kami rin po nagpapasalamat, Lord, sa buhay ng aming mga tatay, Panginoon, na nagmahal sa amin, nagdisiplina, Panginoon, gumabay, nag-provide, nag-protect, Panginoon, kagaya ng ginagawa niyo, Panginoon, sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Lord, at wala po kami maibabalik, kundi po rin kasambahin. In Jesus' name we pray. Amen.